Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan, magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Balitang Pilipinas Worldwide. Programang siksik sa balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. Narito ang pagdating balita si Boyet Guillermo. Bagong programa sa barangay. Makikilala din dito ang mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, handa kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula ika-11 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay Action! Narito na ang mga pinagpipintagang host ng programa. Hoy! Hello! Hi! Magandang... I have a visit here, visitor. Okay. Good morning, everybody from Luzon, Visayas, at Mindanao. We are here, in Barangay in Action Program. Yan. Nako, medyo sa ngayon ay mapapalaban po tayo rito ngayon ng ng Inglisan sapagkat sa ating pong screen makikita ninyo makikita nyo ang meron akong bisita dito siya po ay naimbitahan ko na mag-guest muna dito sa ating programa. I hosted here. Right. Surprise, surprise visit here in our studio, DZGG Broadcasting Studio. He is to be my grandson? Grandson, no? Because I'm gonna what you call this? Sponsor. Sponsor to her marriage. Okay. All right. Okay. So, pakikilala ko na po sa inyo, Pakikilala ko na po siya kung sino po ang ating pong bisita ngayon. At kasi marami pa silang gagawin, mga pag-aasikaso sa kanilang pong kasal. Sa kanilang marriage, they are preparing marriage. Okay? My visitor here is Krister Nordström. That's right. He is a Finland citizen. All right.
So, Krister, say good morning to our viewers. Magandang umaga. Wow! Wow naman talaga. Ginulat tayong bigla, oh. Kita nyo na. Ha? Nahirapan tayo rito mag-i-English. Pagkatapos babanatan tayo ng magandang umaga. Talaga. Teka, bakit nawala yung aking magandang sound dyan? Ayan. Yan, oo. Ayan. Okay, can you repeat your... I'm surprised. and also our viewers. I don't speak much, but it's somewhere. All right. Okay. Oh, okay. Krister, thank you very much. Before, thank you very much. You are joined to me to my program. Ayan. How you stay here? Okay. Yeah. Like everywhere in the world, good and bad. It's bad, but better. People are nice and food and very good. And traffic is not good. Oh yeah. Traffic is not so good in Manila. Like very good. Hindi. Okay na siya. Oo, yun lang. Okay. That's your bad experience in the Yeah, Philippines? Traffic is Nako, ayan ho mga kaibigan ha. Tingnan nyo yung ating po mga foreign visitor. Napupuna ang problema dito sa Pilipinas, yung traffic. Unang-una ang traffic. O calling Metro Manila Development Authority. That is the government responsible to the traffic here in the Philippines. and 100. Where are the traffic? The trash can in the street. Nako. Why you talk about that? You get piece of ice cream or something, then you get flash. Try to put it. Oh, yan. Ayun, oho. Kasi ho, Krister have bad experience in this our country. He what you call that? Ano siya pinuna. Yan, pinuna ho siya ng isang ating government officer, no? Official na siya ay sinita na or for example smoking, Makati. In Makati. Bad is I didn't know. Yeah, so went out to the field and there and street and like that smoke. Yun, no? Nasita ho siya pero wala nga ho daw na na basurahan. Walang basurahan sa kalsada pero siya sinisita siya her cigarette butt where he did through. No garbage in the street. Also, when you clean, Can you penalty? Not naman. he checked my passport, yeah, and Oh, then told me never to do that again. And then, all right. That's consideration because you are a visitor in the Philippines. and I didn't really know. And yeah, but very nice to do. Right. You have Krister, you have children? How many? Two. Children to your housewife. Two kids.
One, ano, boy and girl. Mahina. Okay, you culture. Right, yeah. So, all right. Okay. Two children you have. So, you plan to marry here in the Philippines to your, yeah, your wife. And me, you get me sponsor, principal sponsor. Okay. Okay. Oh, that's my ano, uh, what you call that? Okay. uh, uh, isang ano 'yon, ha? Isang karangalan, ha? Isang karangalan na ang inyong pong lingkod ay maging sponsor. You know, I have three three God Godfather. Yeah, godson, godchildren. Children. One is Japanese citizen. One is Canadian. And the last is Canadian, Japanese. Mama, what is another one? Oh, you are for. Number 4. Yeah, you are number 4. All this is something. Yeah. You know, I'm very happy. I'm very happy because I am, you know, I'm very small and but okay. So, mga kaibigan, talaga naman ho kahit dito ho sa amin malamig, pinagpapawisan ako. Nauubos po yung aking naitabing English in my attached case. Okay. Where did you back in your country? I go on flight to incoming. So, Thursday. But before you fly, you married to your. Okay, good. Right. So, can you give another story about your stay in the Philippines? What do you think our government today? I don't know your government really, but I think infrastructure is the most important. Yeah. So, railroad, because we're on the island of Pasay, Yes. and to Very. Antigua. Yeah. Very small road. Small, no? It would be great, because we had a car there, so I drove there. Less traffic, I guess. So, What but if our we rented a Oh, you rent. car, yeah, for a week. But yeah, a little bit bigger road, so that would be easier for the people to move, get products, out from the farm. Additional the small street in the Philippines in Pasay, the vendors in the side of the street. Yeah, that just makes it more narrow. Yeah, exactly. Yeah, That's the problem. that's Problem. a little bit more space. Matagal na yan, matagal na problema. Ang problema na yan talaga dito sa lungsod hindi lang ho sa lungsod ng Pasay. Other cities here in the metropolitan. The problem is the street very small because of the vendors. Yeah, they take space, of course. No, but business has space too, of course. Right. So, ano pa ba? Talaga naman
Can you greet your friends and You mean my friends back home? oh yeah. Okay. Hello to Kuyas at home and my family and everyone there who knows I've been following my 4-week travel in the Philippines. Hello to you all. To you too. All right. And also my community there in your country, say can you greet me to there your my community here. Yeah. Community there. All my friends here too. All my new friends. Alright. Naku. Ay, yeah, no. I can greet first our viewers. All right. Oh, you're here watching. You Zarome, Guillermo, and Deli Concepcion. Say hello, viewers. DCWD News. Gas how are? Happy wedding tomorrow. More power. God bless you. So, yun. And then Catalina Lim from Muntinlupa City. Barangay Putatan, Muntinlupa City. Good morning. She said, good morning to all. All right. Hi, nako. uh, pinagpapawisan pa. Di ba ang palakasan ng aircon? Pinagpapawisan tayo rito. Ang aking guest ngayon talaga, oo. From Finland. Yan. Krister Nordström. Alam nyo, ibang pronounce ng kanyang apelyido, no? Nordström. Not Nordstrom. No, Nordström. Oh, Nordström. Alright. Okay. So, anything say? Okay. Before you... Well, I'll be back someday again. It's been overall nice visit and meeting nice people and very friendly people. And food I like a lot. I was a little bit afraid of the food before I came, but it's been good. And yeah, I've been home soon, back to work, and then visit you maybe next year. Wow, okay. Oh, nice. One more thing to ask you. What food did you miss? What food did I miss? You miss from home? Well, yeah, I got beef. I eat mainly beef at home, so maybe that. But you have here too. That's good. Beef and potatoes. Potato. Yeah, you don't have really much. Did you not eat rice? I eat rice too at home too. Maybe once a month. Minu. How about Minu? What Minu? Minu, ulam. Minu. What you call this, Minu? Like different vegetable, pinakbet. Oh yeah, we those too, of course. But those you have Adobo. you have a little bit different. Yeah, but those are pretty sweet here. Actually. Yeah. So, Did you taste yeah, they taste a lot of different. I don't remember the name. How about the balot? Did you taste balot? No, I didn't. No, I didn't. Oh. I'm thinking of it still. The balot is I'm not sure. Oh. Yeah. I heard it's famous. Yeah, Famous balot there, is famous here in the Yeah, Philippines. I heard so. Pampalakas ng tuhod. Strong. Strong knees. Yeah. Okay. Well, balot that's is good. for Oh, that. good. Then, well, it's good. Maybe I have to try. Yeah. Okay. So, I say you are welcome. You are always welcome here in my studio. No? If you come back,
Thank You you. welcome. You very Salamat po. welcome. Salamat po. So thank you very much, Mr. Krister Nordström from Finland, Finland citizen, Finland country. All right. Thank you very much. So good luck. Thank you. Oh, Thank you. tomorrow. Yeah. Oh, tomorrow we We're gonna, the big day. yeah, the big day of Yeah. your life. Yeah. Okay. All right. Okay. Thank you very much. Yeah. No, they say hey, hello, Yeah, bye. thank you, and- All right. Okay. So, ayan. Nakapiling po natin si Krister Nordström from Finland. Siya po ay aking magiging inaanak. Oo, inaanak. Godson. He is my grandson to be tomorrow. All right. Whew. Hi. All right. Okay. Before to continue our program, ipakikilala lang po namin ang aming himpilan at wag ko kayong aalis, We will be right back. Okay? Okay. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan, magbibigay ng public service, at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Balitang Pilipinas Worldwide. Programang siksik sa balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. Narito ang pagkakin balita si Boyet Guillermo. Bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, isa kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonion at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula ika-11 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay Action! Narito na ang mga pinagpipintagang host ng programa.
bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonion at Boyet Guillermo sa kanilang isang oras na programa mula ika-11 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Naririto na ang mga pinagpipintagang host ng programa. Isang programang katutulugan sa Taiwan ukol sa mga gawain, pagpapalaki at pamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay pinalahan ng mga proyekto at pagpapatupad ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonion at Boyet Guillermo sa kanilang isang oras na programa mula ika-11 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Naririto na ang mga pinagpipintagang host ng programa. Isang programang katutulugan sa Taiwan ukol sa mga gawain, pagpapalaki at pamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay pinalahan ng mga proyekto at pagpapatupad ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonion at Boyet Guillermo sa kanilang isang oras na programa mula ika-11 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Naririto na ang mga pinagpipintagang host ng programa. Okay, muli po, narito ho tayo at nagpapasalamat sa inyo na kayo po ay nanatili sa inyong pong panonood at ako po ay hindi iniwan. Ayan, aha. Alam niyo po, parang Chinese yung ano po. Ano ba yung sa ilalim ng pangalan? Ano ho? Nako, tayo po ay ano ho tayo? Medyo huminga ng malalim. Huminga tayo ng malalim sapagkat napalaban tayo ng husto no? Yung mga English na natabi ko sa attache case ko na ubos dahil sa ating pong guest. Alam niyo ho, yung guest parang ano ho siya na sorpresa ho siya sa akin. Na sorpresa na sabi ko iniimbitahan ko siya na magano na iniimbit si Emo tumatawag ano ka mo sa iniimbitahan isa yun muna tapatawag eto na ayan inimbitahan natin, biglaan ang imbitasyon natin sa kanya. Kaya ang inyong lingkod din naman, hindi rin na preparado. Ganun naman talaga no? Ganun naman talaga ang natin, ganun naman talaga tayo, pag on the spot tayo, on the spot. Oo. Ano?
pag on the spot, talagang mapapasabak tayo. Oo, mapapasabak tayo ng napapasabak talaga tayo ng Inglesa, no? Pero ganun pa man, di ba? Ang mahalaga, nagkaintindihan kami. No? Ang mahalaga, naintindihan din ninyo. Diyan naman talaga tayo rin, no? Yun na ang mahalaga dun, Basta nagkakaintindihan kayong dalawa na kausap mo. No? Kahit ikaw, magkabalo-baluktot yung dila mo, i-English. Pero, nauunawaan naman. Yan ang kagandahan. Ano ha? Hindi ho kailangan i-correct. Ano? Hindi kailangan i-correct ang yung kung sino yung mahina mag-English. Ang mahalaga kayong dalawa nag-uusap ay nagkakaintindihan. Ano? Okay. So, tayo po gusto ko lamang pong ipabatid po sa inyo. Ano ho? Nakakalungkot pong isipin, Nakakalungkot pong isipin. Dito po sa ating bansa, meron pong Meron pong 500 na barangay na talagang wala hong nagkain ng COC, ng Certificate of Candidacy para ho sa barangay at SK election. Ano ho? Kaya nakakapag-isip ka kung bakit yun ay sa parte po ng BARRN o BARNN. Sa Bangsamoro Region, Muslim Mindanao. Yan. Wala hong kandidato na naghain ng dyan. Naghain ng Certificate of Candidacy. Bakit? No? Ayaw manungkulan ng mga taga-barangay. Ayaw magkaroon ng obligasyon. Natatakot ba silang manungkulan? Kumbaga sa barangay, ang lalabas niya, kanya-kanya. Kanya-kanya ang pamumuhay. Bye. Sige. Kanya-kanya. Kanya-kanya ang pamumuhay dyan sa barangay na yan. Kaya, nakakalungkot isipin, meron tayong mga kababayan na ganyan ang kanilang sa isipan, ganyan ang gusto nila. Kaya, wala tayong magagawa, Wala tayong magagawa. Yun ang kagustuhan nila dyan, yan ang gusto ng mga barangay. So, parang walang mamamahala sa kanila dyan. Walang mga opisyal dyan. Para bang, di ba, walang gobyerno. Walang gobyerno dyan. Hindi maaaring wala tayong gobyerno. Walang mangangasiwa sa atin. Walang magsasabi may mali ang ginawa mo. Walang magtutuwid sa atin. Nakakalungkot pag ganyan na walang gobyerno. Hindi maaaring wala. Pero andyan na, nangyari na ho yan na walang walang nagkain. So, ang mangyayari, meron naman may mga batas tayong dapat sundin. Ang DILG ang magtatalaga dyan. Sino yung mga kasi hindi maaaring wala ho mamamahala, walang gobyerno ho sa barangay. Tayo po, moderno na ho tayo. Sibilisado na ho tayo. So, hindi maaaring wala ho, kahit noon pa man, meron na ho pamamahala sa bawat lugar. Hindi maaaring wala. Kaya, ayan, ang DILG ho ang may kapangyarihan na magtalaga ng mga official dyan para mamahala sa barangay, para mapatakbo po, na mapahahusay
ang barangay at yan ay umunlad. Ano? Hindi ho maaaring mapagtiwanan eh. Hindi ho, ay titingnan nga ho ninyo yung mga bulunduking lugar. Di ba? Yung mga kababayan natin dyan. Dinidevelop po yan, pinapaganda. Para ho dun sa mga tao na naninilahan. Diba? Okay. So, ako po'y dadako naman po dito sa nais ko lamang po din na kayo po ay bigyan po ng babala. Na kapag kayo ay sasakay, ayan, sasakay po kayo ng aeroplano, punta kayo sa terminal, wag na wag po ninyong, wag na wag po kayong magbibiro tungkol sa inyong mga bagahe na kapag kinakalkal ng husto ay sasabihin mo na sige ka, may bomba dyan. Wag na wag nyo pong sasabihin yan sapagkat yan ay isang paglabag. May batas na po tayo dyan na tinatawag na bomb joke. Na kapag ikaw ay nagbiro na ikaw ay buwisit at kinakalkal ang iyong gamit at nagbitiw ka ng salitang, sige, baka may sumabog dyan. Sobra ka mangalsal. Sobra ka mag-check. Yan. Huwag humin yung gagawin yan. Kapag kayo ay makakasuhan. Ayan o, ang babala ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa mga gagawa ng bomb joke at bomb threat na may kaakibat po yan na pagkakakulong. Maaari po kayong makulong at mapatunayan na sangkot ang isang individual o grupo sa pagbibiro o pagbabanta ng pampasabog sa paliparan o sa eroplano. Yan po ay nag-ugat po yung ginawang babala ng CAAP. At sinabi po ni CAAP Spokesperson Eric Apolonio, base sa ipinatutupad na batas o ang Presidential Decree o Decree 1727 na ang pagbibiro ng pagsabog o bomb joke ay may kakulang sa na 5 taon na pagkakakulong at 40,000 piso na multa. At samantala sa bomb threat naman o pananakot na magpapasabog ng bomba sa ilalim ng Anti-Terrorism Act of 2022 o Republic Act 11,479, may parusa itong 12 taon na pagkakakulong. Ako, biruin mo, nagbiro ka lang eh. Kaya nga, huwag kang magbibiro. Huwag mo nang huwag kang magbibiro na may bomba ang iyong bagahe, may bomba ang iyong bag, at ikaw ay makakalikha ka ng takot. Kasi hindi maniniwala sa iyo. Yung joke mo na yon, walang maniniwala sa iyo na joke. Yun ay posibleng totoo. Kaya joke pa lamang, tayo ho ay kinakastigo na ng batas. Kaya nga yan po, pinapaalala, mayroon pong kaakibat na parusa. Pagkakulong, 6 o kaya ay 12 taon. Ginawa nga po ng CAAP ang babala matapos ang mangyaring bomb joke sa Bicol International Airport, kung saan 10 flight ng Cebu Pacific at 2 flight naman ng Philippine Airlines ang naapektuhan ng naturang bomb joke. Samantala rin, natigil ang operasyon ng naturang paliparan. Iluin mo, tingnan nyo ang ginawa sa bomb joke lang ho.
ang dami pong, di ho ba, abala na ginawa. Kasi ho, hindi ho biro yun. Oo. Yun ay para sa mga taga-airport, para sa ating mga security sa airport, yun ay sa tingin na nila ay totoo. Kaya maagap pa lang, lahat na ho ng operasyon, na operasyon ng pagpapalipad ng eroplano, operasyon po ng terminal, ay ihihinto. Ihihinto. No? So, nakalikha ka na ngayon ng pangamba. Dagdag pa ho ni Apolonio, nagpapatuloy ang kanilang sinasagawang investigasyon dito upang matukoy kung sino ang suspect sa naturang bangko upang mapanagot sa perwisyo. Yun, naka-perwisyo po. Perwisyo na gawa nito sa paliparan sa mga pasahero at sa mga airlines company. Malaki hong perwisyo ang lilikhain ng inyo pong ginagawang bomb joke. Kayo ay nagbibiro pero malaking perwisyo ang inyong nagawa. Kaya't yaan ay nilapatan ng parusa sa mga taong magbibiro. Sa mga taong magbibiro na may bomba siyang dala sa bagahe o magsalita man siya ng pagbibiro na may bomba at magsisigaw ka dyan, kulungan ang bagsak mo sa kaibigan. Kaya iwasan po, mga kababayan, iwasan po na magbiro sa paliparan na may bomba at bomba. Okay? So, ayan, tayo naman po ay dadako pa sa isa na naman po nating ano yan? Yun ba yun? Yan, dako naman po tayo sa sa tawag rito, public service po naman ulit tayo, pinababatis po na magkakaroon po ng maintenance activity. Yan po sa kahabaan ng Zamora, corner Arnaiz Avenue. Yung po mga customer sa bahagi na yan ng Barangay 101, yan ay makakaranas po ng water interruption. Magsisimula po yan sa October 3 at 10 p.m. hanggang October 4 ng 4 a.m. Ayan kaya po yung mga maaapektuhan po dyan, bakit Barangay 101 lang? Yung basta yung mga barangay ho dyan na dyan ho sa kahabaan ng Zamora, mula po sa kanto ng Libertad or Arnaiz Street, mag-ano na ho kayo, mag-ipon na po kayo. Posible pati kayo maaapektuhan ng pagnipis o pagkawala ng serbisyo ng tubig sa inyong mga bipo. Kaya't kayo po ay pinapaalalahanan na mag-ipon. Mag-ipon na ho kayo ng tubig nang sa gayon ay hindi po kayo bumaho. Ayan, okay. Alright, so tayo po ay ayan, wala na rin po tayong oras. Wala na tayong oras at tayo po ay nagpapasalamat po sa ating pong naging guest sa araw na ito, na kung saan
Siya po ay aking sinorpresa na bigla ang maging guest dito sa aking himpilan. Isa pong Finland citizen. Oo, na kung saan ay lumuwas lang dito sa Pilipinas para pakasalan ang kanyang minamahal na asawang Pilipina. Tingnan niyo ho, no? Napakahalaga rin ho sa kanila ng kasal. Kapagkat sila ay meron na silang 2 anak, no? Siyempre dito sa ating bansa kapag hindi kasal, ang mag-asawa at may anak na lumalabas po na illegitimate ang bata. Ayun na yung tawag natin, bastardo, bastarda. Yung mga ganyan, tama ba yun? Anak sa buho. So, mahalaga rin ho. Mahalaga din ho sa ibang bansa. Lalo na ho dito nga sa natigit natin kay Sister Lord Strength. Siya ho ay aking aanakin sa kasal. Ako ho ay magiging principal sponsor sa kanilang kasal. At ang kasal nila ay bukas. Bukas na to. Yan. At tayo nga ay naimbitahan. Siyempre, imbitahan ko rin siya para makilala naman po ninyo. Yan nyo ho, di ba? Napansin ho ba ninyo na tumatagagtak ang pawis ko habang nakikipag-usap sa kanya ng wikang Ingles, wikang Banyaga. Kahit ang lamig-lamig dito sa studio, pinagpapawisan ako. Yung naitabi kong wikang Banyaga sa aking maleta, ubos. Naubos. Pero kami naman ho ay nagkaunawa, guys. Yan ang mahalaga. Actually, siya daw hindi rin mahusay mag-English dahil Finland, iba ang salita sa kanila. Parang Russia ho yata ang salita sa kanila. Russia. Ganun ang salita sa kanila. Kailan lang din daw siya natin mag-isip. Kaya, kapalad ako. Kapalad ako, yun nga lang, mas nauna siyang, mas magaling siyang mag-English dahil madali sa kanila yun. Hindi katulad ng inyong lingkod. Kasi nasanay tayo na salita ng Tagalog. Yun, tayo na focus. Pero pa man, hindi problema na tayo ay hindi marunong o hindi fluid magsalita ng English. Hindi malaking problema sa nila lang. Ang mahalaga ay nauunawaan mo yung pausap mo, naiintindihan yung pausap mo, naiintindihan yung sinasabi mo, at nagkakaintindihan ka. Yun ang mahalaga. Okay. So, ayan. Talagang tapat na yung oras pong napuntumo po natin na 1 oras dito sa ating programa Barangay in Action. Kaya, ito po, ay pansamantala na akong magpapaalam sa inyo at bagong lahat, nagpapasalamat po ako sa lahat po ng viewers ngayong araw na ito. Yan, maraming salamat sa inyo pong panonood at maya-maya ay tayo po'y magkita sa ating pong panghapon ng programa. Kita-kita sa tapalaran. Maraming salamat, magandang tanghali sa inyong lahat. Ang inyong pong lingkod ay nag-iiwan ng kataga na awa tayo po ay patuloy na ingatan at palain ng ating Panginoon Diyos. Saan man tayo naroon at anuman ang ating ginagawa. Bye! Magandang tanghali po sa inyo. Ang DCWG
Inyo ito, dito, kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan, magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.